Pinaigting pa ng gobyerno ang kampanya laban sa online kalaswaan kasabay ng pagdiriwang ng Safer Internet Day sa Pilipinas. Base kasi sa datos ng Interagency Council Against Trafficking, dumami ang mga kaso ng child abuse at exploitation online. Nagsimula raw ang pagdami nito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung kailan naging laganap ang paggamit ng internet. May unang balita si Salima Refran. Mas pinaigting na ng pamahalaan ang kampanya kontra online kalaswaan sa kabataan. Sa datos kasi ng Interagency Council Against Trafficking, mula noong pandemic, mas lumaganap pa ang child sexual abuse or exploitation materials online. Sinabi ito ngayong Safer Internet Day sa Pilipinas at pagpapalakas ng implementasyon ng Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Between 2019 and 2022, there was a consistent rise in the reports of suspected child sexual exploitation materials online. Alarmingly, 2021 saw the highest jump in these numbers, from 21 million in 2020 to 29 million in 2021, which can be attributed to the surge in internet usage during the onset of the pandemic. Ang mas nakababahala, ayon sa Department of Justice, sa halagang 50 pesos lang, may mabibili na raw ng mga material ng pang-aabuso sa mga bata online. Parang nagtatransfer ka lang ng pambayad sa pamasahe, sa pagkain. Pero yun pala, meron ng underlying na crime na napakalala. Meron na tayong ginagawang consultation and dialogue with money service businesses na hindi pa actually covered sa Anti-Money Laundering Act. Ang mga internet service providers, search engines at social media sites may obligasyon sa pagtulong na masawata ito. Take down ng mga contents na containing ng mga CSAM. Isa na rin doon ang preserve ng data sa ilalim ng batas. Kung merong mga CSAM o OSAIC-related activities na nagaganap sa mga platforms nila, obligasyon nila yon mag-report within 24 hours sa authorities under penalty of law. Ayon sa DOJ, 264% ang itinaas ng OSAIC cases sa Pilipinas mula ng pandemic. The youngest that we've encountered before when I was still in the DOJ was a 3-month-old baby. The average of victims rescued is 4. So they usually are rescued in groups. Usually magpipinsan, magkakapatid. Nakakalungkot mang aminin pero minsan yung iba kasi is magulang pa mismo yung perpetrators. And ang sinasabi nila, ito'y bunsod ng kahirapan. And pangalawa, wala naman daw gaanong impact sa bata kasi pictures lang naman yan or video. We really need to educate not just the children but also the parents. Katuwang ang iba't ibang grupo nagsasagawa ng mga programa para sa mga bata para maiwasang maging biktima o di kaya matuto silang magsumbong sa mga otoridad. Kung may mga ganitong kaso na na-report, huwag niyo po kaming baliwalain sapagkat ang ganitong mga kaso ay hindi dapat baliwalain bagkus ito ay bigyan ng solusyon. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.